Halos naubos na ng mga puwersang Ruso ang kanilang arsenal at posibleng nagrarasyon na sila. Ang paggamit nila ng mga high-precision na bala para sa mga strike campaign na ito ay nagpapakita na patuloy silang nahihirapan dahil sa kakulangan ng precision missiles. Mula sa pagbebenta, ngayon namamalimos na ng armas si Putin. Dahil sa sunod-sunod na pag-atake ng Ukraine, nauubusan na ang Russia ng mga mahahalagang air defense system. Grabe ang sitwasyon. Namamalimos na si Putin sa Turkey na ibalik ang S-400 air defense system na ibinenta nila noong 2019. Visyoman Tisiwat, kumatok na raw ang Russia sa pintuan ng Ankara dahil sa kakulangan ng inventaryo, maaring mapilitan ang Moscow na bawiin ang mga dating in export nito. Palatandaan ba ito ng pagkataranta o may mas delikado pang nangyayari? Lalong lumalala ang sitwasyon. Dahil gipit na ang Russia, napipilitan itong makipag-barter. Palit trigo para sa rocket, gasolina para sa sundalo, at posibleng pagbibigay ng mga nuklear na lihim sa Hilagang Korea. Medyo nakakabaliw, di ba? Dahil ito baba, pag-uusapan natin ang kahihiyan ng Russia at kung paano napilitang mamalimos at makipag-barter si Putin dahil sa matinding desperasyon. Magsimula tayo sa Turkey dahil ito ang sentro ng lahat ng ito. Ngayon, kamakailan, sa likod ng mga saradong pinto sa Ankara, nagkita ang mga opisyal ng Russia at ang kanilang mga katapat na Turkish at nagbato ng kakaibang kahilingan. Ibalik nyo sa amin ang S-400 missile systems na binili nyo ilang taon na ang nakalipas. Unang iniulat ng Turkish media outlet na NEFES ang nakakagulat na balitang ito at kinumpirma rin ng ilang international na source. Totoo. Hindi naman nagmamakaawa ang Moscow, pero sinasabing malapit na ito sa desperasyon na pati ang mga Turkong kausap ay nabigla. Hindi maganda ang kalagayan ng Kremlin at nauubos na rin ang reserba nito, kaya hinahabol na ang dating mga kliyente. Malaking balitang geopolitical ang unang pagbenta ng Russia ng S-400 air defense systems sa Turkey. Noong 2017 nagulat ang mga kaalyado ng NATO nang pumirma ang Ankara ng 25 bilyong kasunduan sa Moscow para sa 2 baterya ng sistema. May access na ang Turkey sa Patriot missile ng NATO. Pero dahil sa matagal na tensyon sa Washington, nainis si Pangulong Erdogan. Sinamantala ni Putin ang oportunidad. Isang taon matapos halos magbanggaan ang Russia at Turkey sa Syria nang pabagsakin ng Turkey ang jet ng Russia. Binaliktad ng Moscow ang sitwasyon sa pamamagitan ng pag-aalok ng pinaka-advanced nitong missile shield sa isang miyembro ng NATO. Para sa Kremlin, tagumpay ito sa propaganda. Patunay na kahit nasa NATO, may bansang bibili sa Russia. Para sa Turkiya, estratehikong tagumpay ito dahil nakuha nila ang isa sa pinakamagaling na air defense system. Minadali ang delivery mula 2,000 at 17,000 at 19 kasama ang Russian crew na tumulong mag-set up ng mga sistema sa Turkiya. Nag-test launch ang Turkiya noong 2020 sa Sinop, baybayin ng Black Sea, at ito'y naging tampok sa balita sa buong mundo. Sinundan ng test na ito ang mga naunang radar trial noong huling bahagi ng 2019, ngunit ang launch noong 2020 ang unang ganap na operasyonal na pagpapaputok. Nagkaroon ng matinding reaksyon mula sa NATO, lalo na sa Estados Unidos, na nagbabala sa Turkiya laban sa paggamit ng sistemang gawa ng Russia. Matindi ang naging reaksyon at tinawag ng Washington itong pagtataksil. Pinarusahan ng Administrasyong Trump ang Turkiya gamit ang Countering America's Adversaries Through Sanctions Act na tumarget sa depensa nitong industriya. Pinalayas ng Estados Unidos ang Turkiya sa F-35 fighter jet program kung saan nag-invest ito ng bilyon-bilyong dolyar para sana sa modernisasyon ng kanilang Air Force. Malinaw ang mensahe. Ang pagbili ng kagamitan mula sa Russia ay nangangahulugan ng pagkawala ng access sa pinakamahalagang yaman ng Western air power. Nagbabala ang mga leader ng NATO na maaring makakuha ng sensitibong impormasyon ang Moscow tungkol sa allied na eroplano kung isasama ang Russian hardware sa NATO network. Dahil sa pressure mula sa iba't ibang panig, naging maingat ang Turkey at dito nagsimula ang mahabang pagtulog ng sistema. Hindi kailanman ikinabit ang mga S-400 sa defense grid ng Turkey. Hindi inilagay sa full alert at hindi isinama sa command structure ng NATO. Naging magastos na pasanin ang bagong laruan na ipinagmamalaki ng Turkey kasama ang mga makinang launcher
at radar array na iyon. Tahimik na itinago sa imbakan ang 36 na launcher. Inalagaan ng Turkish crew ang mga ito, ngunit hindi ginamit sa labanan o ikinabit sa radar ng bansa. Matagal na naging palamuti lang sa politika ang mga sistema, imbes na magamit talaga sa military. Gusto ni Erdogan ng kalayaan mula Washington, pero nauwi siya sa pag-iisa. Kawalan ng tiwala sa NATO, hinala ng Russia, at bilyong piso sa sandatang di rin nagamit ng maayos. Lumipas ang panahon hanggang sa ngayon at mas lalong naging matindi ang kabalintunaan. Ang Russia, na dating nagbebenta at kumukuha ng mamimili mula sa NATO, ngayon ay kapos na sa supply. Habang pinapahina ng Ukraine ang air defenses nila, ngayon ay gusto ng Moscow ang nakaimbak na Turkish S-400. Parang gutom na nakatingin sa nakakandadong aparador. Ayon sa ulat, palihim nag-alok ang mga opisyal ng Russia ng pera, diskwento sa gas, at pabor militar para mabawi ang mga iyon. May bulong sa loob ng Turkey na may bantaraw, tulad ng pagputol ng supply ng enerhiya o paglikha ng gulo sa Black Sea. Kung tatanggihan ito ng Ankara, susuriin pa natin ito mamaya. Habang nais ng Russia na mabawi ito, pinipilit ng NATO sa kabila. Sa loob ng maraming taon, hinikayat ng mga opisyal ng Amerika at Europa ang Turkey na ibigay ang mga sistema sa Ukraine, kung saan maari nitong maprotektahan ang mga lungsod laban sa mga pag-atake ng missile ng Russia. Iniulat na direktang iminungkahi ni Pangulong Zelensky ito kay Erdogan, na tinawag itong makatang hustisya at ginamit ang sistema ni Putin laban sa kanya. Kasabikang sinabi ng mga general ng Ukraine na maari silang matuto sa teknolohiya at gamitin ang kahinaan nito para linisin ang himpapawid. Dahil dito, napunta ang Turkey sa ayaw nitong posisyon. Naipit sa pagitan ng dalawang kapangyarihan na magkaiba ang dahilan pero pareho ang hinihingi. Opisyal na iginigiit ng Ankara na mananatili ang S-400. Pero alam ng lahat na panagot na lang ito sa negosasyon, hindi na sandata, $1 bilyong na simbolo ng pagtatangkang magtimbang ng Turkey. Dinala ang S-400 para patunayan na may sariling direksyon ang Ankara. Sa halip, naging paalala ito kung gaano kamahal ang kalayaan na iyon at kung gaano kalaki ang impluwensya na maaaring dala ng isang lumang piraso ng kagamitan sa mga digmaan ngayon. Bakit desperado ang Rusya na bilhin muli ang sarili nilang armas? Hindi ba nila kayang gumawa ng bago? Hindi naman sila basta nagising isang umaga at naisip, "Uy, asarin natin ang Turkey." Ang pag-aalok nila ng ganitong kasunduan ay nangangahulugan na talagang lumalala na ang sitwasyon. Kita mo, malaki ang epekto ng digmaan sa Ukraine sa air defense nila at ramdam na ang pagod. Nauubos na ang kanilang air defense at hindi na nakakasabay ang mga pabrika sa bilis ng digmaan. Ginawang sining ng Ukraine ang drone warfare at patuloy na inaatake ang Russia gamit murang drone, long-range missiles at sunod-sunod na pag-atake. Noong nakaraang buwan, nagpalipad ang Ukraine ng 1,000 at 200 drone na nagsunog ng oil depot sa Tartarsk at tumama sa air bases sa Crimea. Hindi basta-basta ang mga pag-ataking ito. Dinisenyo ang mga ito para pahinain ang pwersa ng Russia. Pinipilit silang magbantay sa lahat ng lugar ng sabay-sabay, mula sa mga bayan sa hangganan hanggang sa mismong Moscow. Simple pero epektibo ang paraan ng Ukraine. Murang kagamitan, mamahaling problema. Ang isang drone na nagkakahalaga lang ng ilang libong dolyar ay pwedeng pumilit sa Russia na magpaputok ng misil na milyon ang halaga. Sa Crimea, 3 S-400 launcher na ang napatumba ng Ukraine ngayong taon gamit ang Storm Shadow missiles. Sa Belgrade, bumaba ng 15% ang radar coverage dahil sa drone attacks. Malakas ang Ukraine kaya nag-aalala ang Moscow. Tuwing 2 buwan, may mga drone na nagpapasabog sa lungsod at pinapaliwanag ang langit na parang hindi hiniling napaputok ng mga Ruso. Gumagamit ang Ukraine ng Peking Lobo para lokohin ang radar at mag-aksaya ng misil ang Russia. Epektibo ito dahil ang depensa ng Russia mula sa malalaking S-400 hanggang sa mas maliliit na Panzer system ay masyadong kalat at nauubusan na sila ng bala para mapanatili itong gumagana. Sa halip na pigilan ang Ukraine, abala na ang Russia sa pagpigil sa mga Ruso na mag-record ng kanilang mga kapalpakan. Ang mga drone at misil ng Ukraine ay tumatama na ngayon ng mas malalim pa sa teritoryo ng Russia, pinapasabog ang mga refinery, sinusunog ang mga pabrika, at pati mga command post ay napapatumba na rin. Hindi na maitago ang nangyari matapos ang mga pag-atake. Ang mga video ng malalaking apoy at umuusok na mga guho ay kumakalat agad sa Telegram sa loob lamang ng ilang minuto. Isang malinaw na patunay kung gaano nakalantad ang Russia ngayon. Sa halip na palakasin ang depensa, mas hinigpitan ng Moscow ang sensura. Lampas 30 rehiyon na
ang nagbabawal sa publiko na magbahagi ng video ng pag-atake. Kaya tanging kontroladong video ng gobyerno na lang ang pinapalabas. Simple lang ang layunin, itago ang ebidensya at kontrolin ang kwento. Habang sinusubukan nilang patahimikin ang publiko, lalo namang lumalabas ang katotohanan. Bawat ipinagbabawal na video at kautusan ng pananahimik ay pag-amin na hindi kayang protektahan ng tinaguriang pangalawang pinakamakapangyarihang militar ang sarili nitong mga lungsod. Kahit sa bilang ng numero, masama ang kinalabasan para sa Rusya. Ang bawat S-400 na baterya ay nagkakahalaga ng halos $500 milyon at ayon sa Ukraine, 12 na ang nasira nila ngayong taon, $6 na bilyong na ang nawala. Hindi pa kasama ang mga radar at sanay na tauhang mahirap palitan. Sinusubukang punan ng Russia ang kakulangan gamit ang mas murang book systems, pero hindi nito kayang pigilan ang bagong missile ng kanluran na gamit ng Ukraine. Nagpadala ang NATO ng libu-libong Stinger at NASAMS sa Ukraine mula 2,000 at 22, kaya nagkakalamang na ang Kiev sa himpapawid. Samantala, hirap na ang mga pabrika ng Russia. Pinutol ng mga parusa ang supply ng microchip at precision tool na kailangan sa paggawa ng bagong misil. Bago ang digmaan, ang mga planta tulad ng Almadzante ay kayang gumawa ng 200 batalyon ng S-400 kada taon. Ngayon, kalahati na lang ng produksyon kumpara dati. Sabi sa ulat, isa sa 5 misil mula sa linya ay bumabagsak sa quality check. Hindi na ito simpleng kakulangan, kundi isang krisis na. At bago may magtanong, hindi darating ang next generation S-500 para magligtas. Ang S-500 na matagal nang itinuturing na pinakamagandang air defense ng Russia ay inaasahang hihigitan ang Patriot at Forward Area Air Defense Systems. Sa totoo, malayo sa inaasahan. Kaunti lang ang naipwesto at karamihan ay nasa paligid ng nuclear command sites o Moscow. Kahit yung mga naipwesto na, pinaniniwala ang tumatakbo lang sa limitadong mode at may bahagi lang ng kakayahan ang nagagamit. Ayon sa mga ulat ng mga Russian defense analyst mula sa unang bahagi ng taon, ang S-500 ay may mga problema pa rin sa software at hindi tugma ang radar. Kaya delikado itong gamitin malapit sa mga aktibong war zone. Bukod pa dyan, napakamahal nito. Halos doble ng presyo ng S-400. Napakamahal at mahirap itong gawin, kaya pati ang mga military planner ng Russia ay tinatawag itong isang luho sa panahon ng digmaan. Imbes na solusyon, naging parang museum piece ang S-500 sa panahong kailangan ay maaasahang kagamitan. Dahil dito, napakaakit-akit ngayon ng mga hindi nagagamit na S-400 ng Turkey, isang makapangyarihang sandata na nakaimbak ng mahigit 6 na taon. Alam ng Russia na handa na ang mga ito at ang paglipat ng mga ito sa mga lugar tulad ng Donetsk o Sevastopol ay maaaring makatulong na protektahan ang natitira sa kanilang Black Sea Fleet. Sa ngayon, anino na lang ng dati nitong lakas ang fleet na iyon. Pero mahalaga pa rin sa mga plano ng Moscow. Ang sunod-sunod na pag-atake ng Ukraine, gaya ng paglubog sa Moskva noong 2022 at pagwasak ng mga barko gamit ang drone at Neptune missiles, ay labis na nagpahina rito. Dahil dito, inilipat ng Russia ang karamihan ng barko nila mula Crimea papuntang mas ligtas na daungan gaya ng Novorossiysk. Mahalaga pa rin ang fleet sa pagkontrol ng ruta sa Black Sea kahit mahina na ang kapit nito. Dahil sa pag-atake ng Ukraine, naging delikado ang dagat at naapektuhan ang supply ng enerhiya at pagkain sa Europa. Simula ng digmaan, bumaba ng 50% ang export ng butil mula Odessa. Kaya tumaas ng 20% ang presyo sa mundo kumpara noong nakaraang taon. Nahihirapan ang Russian oil tanker umiwas sa mina at drone para makarating sa daungan. Isang marupok na kasunduan na pinamagitan ng Turkey at United Nations ang nagpayagang mailabas ang 30 milyong toneladang trigo mula 2023. Ngunit ngayon ay nanganganib na ipasara dahil sa mga pag-atake. Pag nakuha ng Russia ang S-400, mapoprotektahan nila ang natitirang barko at lalakas ang kontrol nila sa dagat. Magpapahirap ito sa ekonomiya ng Ukraine at magpapataas ng gastos sa enerhiya mula Istanbul hanggang Berlin. Pero si Erdogan ang may kontrol dito. At ang pagtanggi niya ay nagpapanatiling bukas ang dagat para sa mga Turkish na barkong may dalang gas at butil. Ginagamit ng Ankara ang pakiusap ng Moscow bilang tusong pambarter para sa sariling rutang pangkalakalan. Nakakatuwang isipin. Baka hindi lang misil ang dahilan ng pagpupumilit ng Moscow na mabawi ang mga estratehikong ari-arian, kundi para maprotektahan din ang kanilang mga lihim. Nag-aalala ang Kremlin na baka ipakilala ng Turkey sa NATO technicians ang S-400 kung may sapat na dahilan. Kahit hindi opisyal na ibigay ng Ankara ang mga iyon sa Ukraine, ang kinatatakutan ay baka nabigyan na ng pagkakataon ang mga inhinyero ng NATO na silipin ang mga sikreto sa likod nito. Kung makakuha ng access ang mga kanluraning laboratorio ng depensa sa mga radar code,
signal pattern or mga protocol ng pakikidigman ng S-400, maaaring magbago ito ng laro. Pwedeng gumawa ang NATO ng pain, jammer, or stealth upgrade na halos magpapawalang silbi sa sistema sa mga susunod na taon. Ayon sa ilang ulat, magiging sakuna ito sa pambansang seguridad ng Rusya. Nagbabala ang mga opisyal ng Rusya sa Ankara na kahit kaunting pakikipagtulungan sa NATO ukol sa S-400 ay ituturing nilang pag-atake at posibleng gantihan. Ipinapakita nito kung gaano kinakabahan ang Moscow sa posibleng ibunyag ng mga sistemang iyon. Ipinapakita ng pakiusap ng Rusya sa Turkey ang grabing sitwasyon. Pero bakit sa Ankara lang sila nakatutok? Gayong nagbenta rin ang Moscow ng S-400 systems sa India, China, Algeria at Belarus. Ang sagot ay nasa magulong halo ng heograpiya, politika at matinding desperasyon na may dagdag pang mapait na irony. Alamin bakit stockpile ng Turkey ang pinakamainam para sa Russia. Natangi ang S-400 ng Turkey dahil matagal na lang itong nakaimbak at hindi nagagamit mula ng pilitin ng NATO si Ankara na itabi ang mga ito. Di tulad ng iba, hindi talaga isinama ng Turkey ang mga sistema sa militar nila. Dahil dito, madalas hindi nagagamit ang mga ito, kaya madaling makuha ng Russia. Umaasa ang India sa S-400 para kontrahin ang banta ng China at Pakistan, lalo na sa tensyosong hangganan sa Himalayas. Kung isusuko nila ito, hihina ang depensa ng New Delhi laban sa mga karibal. Alam ng Russia na hindi uubra ang paghingi sa India. Ang China, isa pang mamimili, ay ginagamit ang kanilang mga S-400 upang protektahan ang kanilang kapangyarihan sa South China Sea at hadlangan ang mga puwersa ng United States at Japan. Tinuturing ng Beijing na mas mababa ang Russia at hindi nila ibabalik ang mga sistemang nagpapalakas sa sarili nilang seguridad. Umaasa ang Algeria sa S-400 para manatiling makapangyarihan sa himpapawid sa Hilagang Aprika, habang walang ekstrang sistema ang Belarus na kaalyado ng Moscow. Pangunahin itong dahil ang kanilang depensa ay nakatuon sa pagbabantay laban sa silangang bahagi ng NATO. Samantala, may mga baterya ang Turkey na parang nakaimbak lang na sports car, kaya mas madaling hingan ng Russia. Malaki rin ang papel ng heograpiya. Ang Turkey ay nasa mismong tabi ng Black Sea, malapit sa mga larangan ng labanan sa Ukraine. Ang pagdala ng S-400 mula Ankara sa front lines ng Russia sa Donetsk o Sevastopol ay mabilis na logistical na panalo. Kabaligtaran ng Asia o Africa, mahalaga ang oras sa Russia dahil humihina na ang kanilang air defenses sa tuloy-tuloy na pag-atake ng Ukraine. Naghahanap ang Russia ng paraan para punan ang kakulangan. Pero kaunti lang ang opsyon. Nagpadala ang Iran ng halos 2,000 drone at short-range missiles gaya ng Fateh 110 mula 2023. Hindi sapat ang air defense technology na ito para sa pangangailangan ng Russia. Maaaring mag-alok ang China ng mas murang headquarters, Sham, pero kulang ito sa abot at pagiging maaasahan ng S-400. Nag-aatubili ang Beijing na palalain ang tensyon sa kanluran sa pagbibigay ng armas sa Russia. Ipinapakita ng mga ganitong hakbang kung bakit nakatutok ang Russia sa imbakan ng Turkey. Handa na, napatunayan at subok na ito. At ilang minutong biyahe lang sa barko. Pero ang ugat ng issue ay political pa rin. Ang mga leader ng Russia at Turkey, sina Putin at Erdogan, ay may kasaysayan ng paggawa ng mga kasunduan mula sa mga gas pipeline hanggang sa mga tigil putukan sa Syria. Tingin ng Russia, flexible si Erdogan para pumasok sa kasunduan, lalo na kung may murang enerhiya o benepisyo sa kalakalan. Ang ibang mga bumibili ng S-400 ay hindi nagbibigay ng ganoong kaluwagan. Ang balanseng kilos ng India sa pagitan ng United States at Russia ay nagiging dahilan para mag-ingat ito sa malalaking konsesyon. Masyadong makapangyarihan ang China para maimpluwensyahan ng mga pakiusap ng Moscow. Ang Algeria at Belarus naman ay alinman sa masyadong abala o masyadong umaasa sa Russia para makipagtawaran. Kaya natatangi ang Turkey sa lahat. Isang NATO member na bumili ng missile sa Russia ay napahamak at ngayon ay may hawak ng mga sistemang nais bawiin ng Moscow. Isang nakakababa ng loob na pangyayari ito para sa Russia na dati ipinagmamalaki ang pagbebenta ng mga armas sa buong mundo. Pero ngayon ay nagmamakaawa sa isang nadududang kaalyado na maibalik ang sarili nitong teknolohiya. Pero bukod sa mukhang nakakatawang sitwasyon, may mga totoong epekto na kailangang isaalang-alang ng Turkey. Sa Turkey, naging hindi lang issue sa foreign policy ang S-400, kundi isang pampulitikang minahan na rin. Ipinaglaban ni Erdogan ang kasunduan noong 2017 bilang matapang na paninindigan para sa soberanya ng Turkey, na minamaliit ang Washington at pinaninindigan ang karapatan ng Turkey sa sariling depensa. Para sa mga taga-suporta, ang pagbili ay turing na makabansang tagumpay at patunay na hindi nasusunod ang Ankara sa presyo ng NATO.
Kung babawiin iyon ngayon, kahit ibalik sa Russia o ipadala sa Ukraine, tila uurong sila sa kanilang paninindigan. Nahati rin ang mga matataas na opisyal ng militar ng Turkey. May ilang general na nais tanggalin sa defense grid ang mga pabigat, lalo na kung magdudulot ito ng oportunidad para sa modernong gamit mula kanluran. May nag-aalala na ang pagtanggal sa S-400 kahit hindi gamit ay baka tingnan bilang pagkawala ng dangal o pagsunod sa kanluran. Mas malaki ang nakataya sa partido ni Erdogan. Gusto ng mga mahigpit na protektahan ang ugnayan sa Moscow at iwasan ang krisis sa gas ngayong taglamig. Ayon sa mga moderado, mas mahalaga ang pangmatagalang benepisyo ng pag-ayos ng ugnayan sa NATO kaysa sa pansamantalang abala. Ayon sa mga survey, hati ang opinyon ng publiko. Maraming Turko ang duda sa motibo ng Washington. Pero dumarami rin ang naiinis sa gastusin ng sariling landas ni Erdogan. Ang inflation ay halos 60%. Tumaas ang presyo ng enerhiya. Para sa mamamayan, hindi abstrakto ang diplomasya kung tataas ba ang bayad nila sa pagpainit ngayong Enero. Ang desisyon sa S-400 ay nakasentro na ngayon sa Storm 1 radar system na nakaimbak lang at apektado ang lahat mula estratehiyang militar hanggang presyo sa supermarket. Sa kabila ng lahat ng iyan, para kay Erdogan, ang S-400 ay higit pa sa pabigat lang. Ginagamit niya ito bilang panangga. Malinaw na sinabi ng Washington na ang mga sistemang gawa ng Russia ay nananatiling hadlang sa mga susunod na kasunduan sa depensa. Kung isusuko nila iyon, maaaring magbukas ito ng matagal ng gustong oportunidad ng Ankara. May balita na kung ililipat ang S-400 sa Ukraine, pwedeng bumalik ang F-35 fighter program, pwede pa nilang makuha ang karapatang mag-co-produce ng ibang Amerikanong eroplano. Matagal nang nais ni Erdogan na ibalik ang papel ng Turkey sa defense supply chain. At binabanggit ang mga pabrika na dapat sanay gumagawa ng F-35 parts bago maputol ang ugnayan dahil sa 2019 sanctions. Ang muling pagkakaroon kahit bahagi ng kontrata ay magdadala ng bilyong kita. Magbabalik ng prestihiyo at magpapamoderno sa fleet ng Turkey gamit ang pinaka-advanced na fighter jets. Dahil hindi opsyon ang F-35 iminungkahi ni Erdogan, ang F-16 Block 70 jets at upgrade kit bilang alternatibo, kasunduang matagal nang sinusubukan ng Turkey sa Washington. Lahat ng opsyon ay makakatulong magpababa ng pressure sa aging Air Force ng Ankara at magpapakita ng pagbuti ng ugnayan ng Turkey sa NATO. Para kay Erdogan, ang mas pagpapalit ng S-400 ay maaring magmukhang matalinong hakbang, hindi pagsuko, ginawang bargaining chip, ang pampulitikang kahihiyan na may sandata at industrial na kapangyarihang matagal niyang hinangad. Gumagana ang leverage sa magkabilang panig. Kung salungatin ni Erdogan ang Moscow, maaaring agad siyang mapahamak. Ang direktang pagtanggi na isauli ang S-400 ay maaaring agad sirain ang relasyon. At marami pang alas ang Russia. Pwedeng humigpit ang supply ng gas at maantala ang rutang kalakalan habang papalapit ang taglamig sa Turkey. Maaaring magkaroon ng gulo sa Black Sea o Syria, kung saan tumataas ang tensyon sa pagitan ng Turkish at Russian troops. Sa ekonomiyang hirap sa inflasyon at utang, ang banta ng Russia ay kayang magpagulo sa merkado at magdulot ng problema kay Erdogan. Bangungot ng Kremlin, hindi lang pagtanggi ng Turkey, kundi pati pagsang-ayon nito sa Ukraine. Kung makuha ng Ukraine ang S-400, malaki ang epekto nito sa Russia. Militarily, magbibigay ito sa Ukraine ng kakayahang mas matagos ang depensa ng himpapawid ng Russia. Magkakaroon na ng S-400 ang Ukraine matapos patunayang kaya nilang pabagsakin ito gamit drone at cruise missile. Pwede nila itong aralin, kopyahin ang disenyo at ibahagi ang natutunan sa mga NATO lab. Ang bawat kahinaang malalantad ay magpapabilis sa pagbagsak ng Russia at magiging masakit ang simbolismo nito sa politika. Ginamit laban sa Russia ang kanilang ipinagmamalaking produkto na dati patunay ng pandaigdigang pangangailangan. Nako, sa itsura pa lang, mga missile na gawa sa Russia ang nagpapabagsak ng mga eroplano ng Russia. Nakakahiya talaga sa Ukraine. Napakalaki ng halaga nito sa propaganda. Magiging sigaw ng pagkakaisa na ang mismong mga likha ng Moscow ay ginamit laban sa sarili nilang pagbagsak. Sa diplomasya, mabilis magbago ang mga hidwan. Malamang gaganti ang Moscow sa pamamagitan ng pagbabawas ng kasunduan sa enerhiya, paghinto ng turismo, at pag-impluwensya sa mga kaalyado sa Syria at Caucasus laban sa interes ng Turkey. Mabilis namang gagantimpalaan ng Washington at NATO ang Ankara. Sabik na pagtibayin ang pagbaliktad ng panig. Ito ay magiging malinaw na pagputol mula sa mga taon ng tensyon at muling itatakda ang posisyon ng Turkey sa loob ng alyansa. Para kay Erdogan, ang S-400
ay hindi lang usapin ng mga jet at kontrata, kundi paglalayag sa pagitan ng dalawang higante. Alam niyang ang pagiging kampi sa isang panig ay maaaring magdulot ng epekto na lampas sa kanyang limitasyon. Kung ibibigay niya ito sa Russia, nanganganib siyang mas mapalayo sa NATO. Kung ibibigay niya ito sa Ukraine, nanganganib siyang magalit ang Russia. At kung wala siyang gagawin, mananatiling isang magastos na alaala ng kawalang pasya ang mga sistema, kinakalawang habang nagkakagulo ang mundo sa paligid nila. Dahil matatag ang Turkey sa S-400, napilitan ng Russia na humanap ng solusyon at makipagkalakalan sa hindi inaasahang kaalyado para sa kanilang digmaan. Kita mo, hindi lang missile problema ng Russia. Habang nauubos ang pera at lumalala ang mga parusa, muling ginagamit ng Moscow ang dating taktikang pakikipag-barter. Isipin mo na lang, isang pandaigdigang makapangyarihang bansa ang nagpapalitan ng butil at langis kapalit ng mga armas. Parang nasa gitnang panahon lang, ang bagong matalik na kaibigan ng Kremlin sa kasunduang ito ay ang Hilagang Korea, isang bansang iniiwasan ng karamihan na parang masamang kapitbahay. Hindi lang ito tanda ng desperasyon ng Rusya, kundi kasunduang maaaring makayanig sa buong mundo, lampas sa Ukraine. Dahil sa parusa ng kanluran, tinanggal ang Rusya sa pandaigdigang bangko na freeze ang 300 bilyon reserba at nahirapan silang kumuha ng high-tech na piyesa. Ang mga pabrika na dating gumagawa ng misil ay ngayon gumagawa na lang ng lumang Soviet designs. Parang mekanikong nag-aayos ng lumang sasakyan mula junk shop. Nagdadala ang Rusya ng trigo, langis, at gamit sa konstruksyon sa mga daungan ng Hilagang Korea para mapanatili ang kanilang makinarya ng digmaan. Kapalit nito, nagpapadala naman ang Pyongyang ng mga bala ng kanyon, rocket, at mga short-range na misil pabalik. Mula 2023, nagpadala na ang Hilagang Korea ng halos 10 bilyong halaga ng mga armas sa Rusya, kabilang ang 8 milyong bala ng kanyon at libu-libong sundalo para mapanatili ang depensa sa Kursk at ibang lugar. Sa bansang araw-araw ang gutom, mas mahalaga pa ang butil ng Rusya kaysa ginto. Malungkot itong katotohanan, pagkain kapalit ng lakas militar. Pero may mas madilim pang bahagi bukod sa bala at tinapay. May mga bulong mula sa mga ulat ng intelihensya na nagsasabing maaaring ibinabahagi ng Rusya ang sensitibong kaalaman sa militar, tulad ng mga disenyo para sa sistema ng pagpapaandar ng submarino. Hindi ito nuclear warhead, pero pwedeng makatulong sa Hilagang Korea gumawa ng submarinong kayang maglunsad ng misil mula sa dagat. Kung si Kim Jong-un ay may ganung kapangyarihan, maaaring hindi naligtas ang mga base ng United States sa Japan o Guam. Ipinapakita ng Hilagang Korea ang lakas nila sa pagsubok ng Song-Labinsiyam na misil na nagdudulot ng takot at banta sa mga nanonood. Delikadong sugal para sa Rusya ito. Ibinibigay nila ang sikreto para lang makaligtas ngayon. Pero baka mas malaki pang problema sa kinabukasan. Napapansin ito sa buong mundo at hindi sila masaya. Kinakabahan ang Timog Korea na malapit sa hangganan. Kung susuportahan pa rin ng Rusya ang Hilagang Korea, posibleng magpadala ng armas ang Seoul sa Ukraine na magpapalakas laban sa Moscow. Malaking pondo ang inilaan ng Japan sa depensa, habang nagpapatrolya ang United States Navy malapit sa Hilagang Korea para harangin ang mga kahina-hinalang kargamento. Bawat barkong dumadaan sa dagat ng Japan ay may dalang panganib. Maaaring magdulot ito ng tensyon sa diplomasya, pagkumpiska, o mas malala pa, nagpapakataya ang Russia sa mapanganib na laro na hindi pabor sa kanila. Patunay ng kasunduang barter kung gaano sila bumaba. 10 taon na ang lumipas. Isa ang Moscow sa nangungunang nagbebenta ng armas, kumikita ng 15 bilyon taon-taon, at nagbebenta sa maraming bansa. Ngayon, nakikipagkasundo na ito sa isa sa pinaka-isolated na rehimen. Ipinagpapalit ang pagkain para sa armas dahil wala na itong ibang opsyon. Tuwang-tuwa ang Hilagang Korea sa kalamangan nila. Nakakakuha sila ng supply at nabibigyan ng mas malaking papel sa pandaigdigang entablado. Para kay Putin, isa itong nakakababa ng loob na pagbagsak mula sa pagiging makapangyarihan sa mundo tungo sa pagiging desperadong tagapamagitan. At bawat padala mula sa Pyongyang ay paalala na nauubusan na ng opsyon ang Russia. Ang kasunduang ito sa Hilagang Korea ay pansamantalang solusyon lang para sa Russia. Habang lumalala ang digmaan, mas lumalabas ang madilim na kwento sa mga datos. Kailangan ng Russia ng 70,000 artillery shells buwan-buwan para mapanatili ang digmaan mula sa Hilagang Korea at Iran. Halos 1/4 lang ang nakukuha nila. Maraming bala ang pumapalya. Iniulat ng sundalo sa Donetsk na 15% ay sira, hindi nagpapaputok o sumasabog. Ang Ukraine, suportado ng NATO, ay tumatanggap ng $60 bilyong na tulong bawat taon at mga high-tech na sandatang mas moderno kaysa sa Russia. Pinapanatili ni barter si Moscow sa laban, pero hindi nito naapektuhan ang takbo. 200 bilyon ang nagastos.
1 milyong sundalo ang napatay o nasugatan, at ang implasyon ay halos 10%. Yan ang buod ng malalang pinsala sa tao at ekonomiya na hinaharap nila. Bawat padala mula Hilagang Korea ay bumibili ng oras at nagpapakita ng kahinaan. Pinapakinabangan ng Hilagang Korea ang kahinaang ito, habang maraming Ruso ang nahihiyang sa alyansa nila. Sa ngayon, 40% ng artileriya sa harapan ay mula Hilagang Korea. Ipinapakita nitong hindi na nangunguna ang Rusya at namamalimos na sila. Magulo rin ang sitwasyon sa Kremlin. Inilalarawan ng mga tagaloob sa militar ang mga mababang antas ng digmaang sibil tungkol sa estratehiya, paggastos, at kaligtasan. Nakikipag-agawan ang Ministry ng Depensa at mga leader ng industriya sa limitadong yaman. May ilang general na nais mag-focus sa pagtatanggol ng teritoryo ng Rusya, habang ang mga pangkat na kaalyado ng Federal Security Service ay nagtutulak ng mas agresibong mga pag-atake upang patuloy na mailagay sa alanganin ang Ukraine. Sa halip na isang nagkakaisang pamunuan, ang Rusya ay parang grupo ng mga magkakaribal na nag-aagawan sa manibela. Lahat ng mga epekto nito ay muling binabago ang mapa ng mundo. Lumalabas ang Turkiya bilang makapangyarihang tagapamagitan, gamit ang S-400 bilang panangga at namamagitan sa kasunduan sa butil. Ang Hilagang Korea ay nagiging mas matapang. Ipinapakita ang bago nitong kapangyarihan. Tahimik namang pinalalawak ng China ang saklaw nito at ang Rusya. Alanganin ito, kapit sa lumang kasunduan, at pilit makalusot sa pakikipagpalitan. Ipinakita ng digmaan kung gaano kaaktibo ang Rusya sa bentahan ng armas para magpakitang lakas. Ngayon, humina na ang bentahan at depensa nito, at lumalayo na ang mga kaalyado. Sa hinaharap, lalong kaunti na lang ang pagpipilian ng Rusya. Kung manatili sa Turkey ang S-400, ito'y simbolo ng nabigong ambisyon. Hindi ginamit ng Ankara, di maabot ng Moscow, at ayaw ng NATO. Kung magpasya si Erdogan na ibigay ang mga ito sa Ukraine o sa kanluran, magiging napakalaki ng estratehiko at politikal na pinsala sa Rusya. Kahit walang gawin ang Turkey, tuloy pa rin ang pagtakbo ng oras para sa Kremlin. Nahihirapan na ang industriya ng depensa ng Rusya, lalong sumasakit ang epekto ng mga parusa. At patuloy na pinapahina ng mga pag-atake ng drone ang natitirang depensa sa himpapawid nito. Ang mga pansamantalang solusyon mula sa Iran o Hilagang Korea ay hindi makakabuo ng sapat na sagot. Maaaring mag-alok ng kagamitan ang China, pero may kapalit ito at hindi rin ito agad-agad na makakatulong na ng malaki. Sa usaping ekonomiya, mas mabilis na nauubos ng Rusya ang pera at bala kaysa sa kaya nitong palitan ang mga ito. Umaandar pa ang makina ng digmaan, pero kumikiskisa na ang gear. Habang umaabante ang Ukraine sa tulong ng kanluran, napipilitang mag-react ang Moscow imbes na manguna. Ipinakita ng digmaan ang higit pa sa pagkatalo sa labanan. Ipinakita nito kung gaano kahina ang Russia sa militar, ekonomiya, at diplomasya. Dati siyang nangungunang tagapagluwas ng armas, ngunit ngayon ay umaasa na lang sa pyesa mula sa dating kasunduan at hiwalay na rehimen. Hindi lang nakakahiya ang pagbabago ng imahe. Delikado pa, dahil sa pandaigdigang politika, mahalaga ang tingin ng iba na malakas ka. Sa ngayon, nawawala ito sa Rusya. Salamat sa panonood.